Ito yung topic natin yung series natin for this Fearless, di ba? Ay, wala pala dito. Ayan. So, basahin nyo. Nakita nyo na ba yan? Kapag nag-walk out si class president, tatay si vice president sisigaw. Respeto naman. Nakita nyo na ba yan nung high school kayo? Lakas mga high school, di ba? Di ba? Meron dito, lalo na pagbabae yung president, kunyari, aalis si ma'am. Ikaw muna yung bantay. Yan na, nagsusulat na ng noisy, tsaka nips. Alam nyo yung nips? Not in proper seat. Nagsusulat. Tapos, yung nasa yung mga lalaki? Yung mga lalaki, maloloko yung mga yan. Yan yung woo! Wala si ma'am! Yung president, please wag kayong maingay. Please wag kayong maingay. Yung, guys, ano ba? Please, respeto naman. Di ba? May ganun-ganun pa yan, no? Di ba? Last mga high school, di ba? Anyway, ang hirap mag-lead. Ang hirap mag-lead and so ang hirap mag-lead, so kadalasan ang ginagawa natin, we follow. So pagka nagbasa kayo ng Bible, so kadalasan ito rin either we follow God or we follow the world. Okay, so the question is where to go. Sabi sa Matthew, pasensya, nakalimutan ko. Sorry. Sabi sa Matthew, yung broad road and narrow road. Alam nyo ba yun? Meron nyo na. So sabi, broad is the road that leads to destruction, that leads to, parang ganon. So, ganon talaga, ganon, hindi parang, sorry. And narrow is the road that leads to eternal life. So, kita nyo ba to? Pasensya na, layo ko Kita nyo to? So, pagbibigyan kayo ng 1,000, walang harness, maglalakad kayo dyan. Sino maglalakad? Wala, di ba? 1,000 lang. Wala, di ba? Meron. Kailangan, no? Anyway, doon sa taas naman, kita nyo naman dito. Alam nyo kung saan to? Eastwood. Mga sosyal. So, pag pinapili kayo, saan kayo? Doon sa mamamatay kayo, sa sobrang ikling daan? O doon sa taas, na lahat ng kaibigan mo nandun? Party. Masaya, maganda. Minsan ang ginagawa, yung world tinuturo, saan tayo pupunta? Siyempre doon sa madali na. Anyways, ang title natin for these days, Against the Flow. So, pray tayo lahat. So, let's all bow down and pray. Bow our heads and pray. Lord God Almighty, Lord, Lord, I lift you this day, Lord. Lord, sana mag-impact sa isip at puso namin itong message to Lord. Lord, gawin niyo akong mouthpiece niyo, Lord. Teach me what to say and what not to say, Lord. Ayun, Lord, sana maintindihan at maunawaan ng mga kabataan dito, Lord. Pumatak sa isip nila, paglabas nila dito, at Lord, sa puso nila. Salamat sa lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, title natin for this is Against the Flow. So, narinig nyo na ba kung ano yung, syempre, alam nyo yung Against the Flow. Alam nyo yung flow. So, ang verse natin for this is 1 King 18:20-38. So, alam ko naman, nung edad nyo ko, tamad ako pag pinapabasa ko ng napakahaba. So, kukwento ko na lang sa inyo. So, ito yung kwento nung kay Elijah. Kilala nyo sino si Elijah? Mikay, kilala mo si Elijah? Hindi, sa book! Sa Bible! Grabe naman kayo. Then si Elijah, okay, ganito yung nangyari sa 1 Kings 18:20-38. Dahil nangyari dyan, hinamon ni Elijah yung mga Baal worshippers. So si Baal, Josh-Joshan siya nung time na yon. Josh-Joshan. Si Josh-Joshan. Nag-oo niya rin Joshua. Hindi, Josh-Joshan siya nung time na yan. So hinamon niya. Sabi niya, mamili kayo ng bull. Kayo na mag-prepare, kayo na mamili. Tapos, kung sinong unang umapoy, galing sa langit na apoy at sunugin yung offering natin, siya yung totoong Diyos. Ganon yung dare. Medyo kakaiba, di ba? Anyway, so, kuya, anong kinalaman naman, ano naman pakinamin kay Baal tsaka sa laban nila? So, anyway, mag-i-relate natin yung mga Baal nung present. Ay, yung Baal of the present is the things we thought that we can find peace and love. Nandyan yung vices.
Di ba ang saya minsan pagka may problema ka, anong ginagawa? Meron ba yung mga kaibigan nyo, tara may problema ka, tara aral tayo. May ganun ba? Wala naman ganun, di ba? Parang, grabe, stress na stress ako. Penging ang chewing gum. Walang ganun, di ba? Kadalasan, seryoso, di ba? We find yung akala nating peace, yung kalma sa pag-inom, sa yosi. Next is sa barkada. Sino una nyo nilalapitan pag may problema kayo? Friends, di ba? Pag sinabi nyong magulang, naku, baka kainin kayo ng lupa dyan. Anyway, kasi, kuya, naiintindihan nila ako eh. Masarap silang kasama. Kaya saan nila ako sumasama? Next is yung hate. Kuya, anong kinalaman ng hate dyan? Parang ang labo naman. Kadalasan tayo, pag may kinagalitan tayo, magunaw na mundo, hindi mo siya papansinin. Tama? Yan yung tipong pag nakasalubong mo sa kahit sobrang ikli na nung daan, kahit pagka bumalik ka, iikot ka pa ng mga 3 kilometro. Ayoko dyan, may plastic dyan. Isa lang yung daan. Gutom ka na. Ayoko dyan, may plastic dyan. Mabuti nang mamatay kaysa, di ba mga ganon? Seryoso. Kadalasan, ayaw natin bitawan yung galit natin sa tao. Kasi akala natin, pag binitawan natin yung galit at sama ng loob natin, either sa kaklase mo, sa magulang mo, akala mo talo tayo. Iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo. Hindi mo maamin sa sarili mo na okay lang. Hindi mo mabitawan yung galit mo sa kanya kasi feeling mo lugi ka. At ang sakit ng feeling na akala mo lugi ka. Next is the norm. Ano yung the norm? Panis, konyo. Minsan lang yan. The norm! The norm. Yun yung mga nakasanayan. Kuya, anong meron dyan? Nakita na kayo nung nung makapag-post sa... Nag-post, ganyan. Ay, grabe, 200 lang yung likes. 500 likes! Diba? Yung mga ganun agad, di ba? Kasi kadalasan normal na kuya, normal na po yung damit na hanggang pusod na yung kita. Hindi dito, pag ano, no? Yeah. Kadalasan ganun. Akala natin, okay. Kasi corny ka, kasi boring ka pag di mo ginawa yung uso. Tira mo sa mga lalaki, lahat ng buhok namin naka-undercut. Panis! Tama ba? Karamihan dito naka-undercut. Bakit? Uso eh. Anyway, next is sex. Ano meron sa sex? Kadalasan tayo, anong sukatan ng love? Sabi nga, yung pakwan. Kadalasan sa college, tama ba sa mga college? Hindi mo na ako mahal. Kiss lang eh. Pag kikis na gano'n, hindi, wala to. Ano nang gagawin? Kadalasan, sukatan ng love natin, sex. Next is wrong relationship. Explain ko sa inyo, nung time na to, nung kay Baal, tsaka laban ni God, sobrang mag-praise yung mga Baal worshippers, Hindi sila natalo. Talo pa nila tayo. Di ba kanina tayo, nakaganon lang. Ano yung kanta? Ano yung mga endless praise? Ano chorus yan? Do you let endless praise? Woo! Sa atin na ganun lang, To you. Kailan kaya matatapos to? Ang tagal naman. Noong time na to, yung mga Baal worshippers, malupit. Sabi, nagsisigawan, sobrang saya, hindi ko alam, sumasayaw pa, umiiyak, sumisigaw. Ganun sila mag-worship. Tayo, makakita nga lang tayo nung na ganun. Grabe, ano to? Di kaya tayo, baka bigla tayong kunin nito, tapos iaalay na lang tayo. Diba? Nakita lang sa tabi nyo ng, tipong ikaw, tara, ayoko dito. Sila ganun kalapit. Anyways, anong kinalaman no sa sinasabi kong wrong relationship? Dati, nag-worship sila, sinasaktan pa nila yung sarili nila. Bakit? Kasi para maawa yung Diyos nila sa kanila. Ganun yung paniniwala nila. Wrong relationships. Ilan dito, yung sinasaktan yung sarili,
At paulit-ulit na sinasaktan yung sarili kasi, Kuya, mahal ko siya eh. Narinig nyo na? Grabe pa makatweet. Di ba? Walang forever. Di ba? Walang forever. Si Ed Sheeran nga, 70 lang. Diba? Sabi nila, hindi kadalasan tayo, sinasaktan natin yung sarili natin. Yung iba even, sinasaktan sarili nila physically. Meron pa dito, narinig nyo na yung, pag iniwan mo ko, di ako mag-aaral. Mga ganun. Tatawag pa yung nanay na, nanay nung boyfriend mo na, grabe yung anak ko, hindi na kumakain. Tama ba? Na-experience sa akin ganun. Hindi ako kakain pag iniwan mo ko. Tapos may nakita chocolate, gilas na. Anyway, akala natin, dun yung makikita yung love at peace. So itong God versus Baal dati, ganun yung nangyayari ngayon. Medyo may mga iba pa ring religion at saka mga iba pa ring mga Diyos-Diyosan dito, pero kadalasan, ito yung nangyayari sa ngayon. Nirelate ko lang sa nangyayari ngayon. Anyway, paulit-ulit ako sa ngayon. So, question is, paano nga ba mamuhay ang mga kabataan ngayon? So, sa school, sino mga high school? Woo! High school. Yung mga 6 na taon ng high school. Woo! Move on din, pre. College, sino yung mga college? Okay, maya, taas ka. Okay. Sino yung mga tambay sa bahay? Woo! Woo! Pero, paano ba mamuhay? Siyempre, sa school, meron ng mga chicks. Ha? Sila yung mga queen bee. Yung mga tipong, lahat ng lalaki pag dumaan sa kanila, ganyan. Siyempre, sa school, meron ding kung may magaganda, may mga gwapo, siyempre. Sabi nga, sana maging gwapo kahit one day lang. Kasi mahirap araw-araw. Eh, siyempre, meron ding makapalang mukha sa school. Meron ba yung kaklase makapal mukha? O, taas yung kamay yung katabi, makapal mukha. Woo! Diba? Siyempre, sa school meron ding, yan. Sa college lalo, yung ginawang meeting place yung school. Diba? O, anong oras ka papasok? 7 o'clock. O, sige, kita tayo 7 o'clock. Alis tayo mga 7:15, inuman. May ganun sa college, sama mali. Monday to, actually, naranasan ko na may kaibigan akong ganun. Sabi ko, grabe naman to. Wala bang yung tiyan nito? May extra lagyan ng alak. Monday to Friday, nagiinuman sila. Tanghaling tapat. Sabi ko, ang hirap. Diba parang ginagawang meeting place yung school para mag-inuman. Siyempre, meron ding mga adik sa pag-aaral. Diba? Yung mga tipong ikaw, sa college, yes, stress! Woo! Thank you, Lord! Stress! Ganon. Sa mga high school naman, yes, 75, thank you. Meron din naman mga tao na adik ka sa pag-aaral mo, tipo, anong problema mo? Grabe, Brad, 2 mistakes. Pag uwi ko nito, bubugbugin ako ni Mami. Seryoso, pero may mga adik mag-aral, di ba? Yung mga tipong, lahat ng klase walang assignment. Tapos siya, Ma'am, yung assignment, masarap. Sabing wag sabihin eh. Siyempre, sa school meron din ng mga PDA. Tama ba? Mga PDA sa school. Yung kulang na lang, gusto nyo umalis kami sa classroom? Nakakahiya sa inyo eh. Meron din ng mga addict sa computer. Yan yung mga tipong pag naglalaro, pag nilapitan ng magandang babae, naglalaro ganun, umupo sa harapan. Mga tip, ay grabe, umalis ka, talo tuloy ako. May mga ganun, di ba? Yung mga, hello, be, project, be. Sige, tawag ka mamaya, be. Tapos mamaya, nasa likod na si be. Hi, be. Anyway, meron din mga sa college lalo yung mga addict mag-cosplay. Tama ba, college students, may mga mahilig pa mag-cosplay? Meron. Ayan pa, mga cosplay. Siyempre, meron ding mga kaklaseng paasa. Ay, hindi pa pala, sorry. Yan yung nga yung sinasabi ko, yung mga grabe makasuot. Mga ipon lang ng likes. Next is yung mga paasa. Alam niyo yung feeling na yan? Yung sabi nung kasama mo,
Tara, mag-i-enjoy ka doon. Pagdating mo na ganun ka lang, sila naglalambingan, tapos ikaw, pre, pwede nang umuwi. Di, Brad, wait lang, sandali. Anyway, so, ang topic natin, kaya kung sinabi yung mga meron sa school, i-classify natin sila sa 3. Yung 3 ways how youth lives today. Kaklasify natin silang lahat, or kayo, kung saan kayo. So, una, yung mga zombies, walkers. Sino na ng Walking Dead? Yan. Ayos. Walking Dead, the zombies or walkers. Yan. Sabi sa 1 King 18:21-22, pakibasa, 1, 2, 3, go! Saba, 1, 2, 3, go! To all people and said, how long will you filter between 2 options? Tuldok. Then Elijah said to the people, I alone am left, a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Kung ano meron sa mga zombie? Sila yung mga taong sunod lang sa flow. Inom, alak, babae, chicks, go lang. Mga zombie, pagka naagat ka ng zombie, ano mangyari sa'yo? Magiging zombie ka rin. Kadalasan, itong mga tao na to, ang lakas pang manghawa. Tama ba? Yung mga tipong ikaw, pagpasok mo ng school, hindi pre, mag-aaral akong mabuti. Pre, grabe aral. Pwede mong ulitin yan ang pagkakaibigan. Pag nasira, wala na. Sige na nga, pare. Inom ka naman. Sila, yung mga dire-diretso lang, sunod lang sa world. Next is, pakibasa. Two-Face. So, yan. Kailan ba yan? Si Two-Face. Sila yung, ito, pakibasa. 1, 2, 3, go. Saba, 1, 2, 3, go. And said, how long will you falter between 2 opinions? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, follow Him. But the people answered Him not a word. Ito yung mga taong alam yung tama, pero malakas yung kapit ng mundo. Aminin na natin, nasa world tayo eh. Mahirap. Pag may nag-aya sa'yo ng inuman, libre pa, ang hirap. May nag-aya sa'yo ng cutting kasi manonood ng sine, tas libre. O, edi, isang araw lang naman eh. May girlfriend, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, may lumapit sa'yo yung sobrang ganda. Eh, sa lumapit eh. Minsan, mga taong to, alam yung tama sa mali. Kilala si Lord. Pero minsan, malakas yung hatak ng mundo. Nung time kasi na to, yung mga tao, sila, parehas silang bino-worship. Both God and Baal. Kasi ginagawa na ng lahat eh. So why not? Kuya, magpapakabait pa ako, ikita ko yung isa oh. Umaatindi ng elevate yun, pag ganun-ganun pa. Pataas-taas pa ng kamay. Kumakanta pa ng malakas, iiyak-iyak pa. Tapos loko-loko naman. Uy, di ako na rin. Yung iba, anong sinasabi? Eh, kuya, sabi, papatawarin naman ako ni Lord eh. Eh, di magsusori na lang ako. Yun yung mga taong ganyan. Third is, against the flow. Then Elijah said to the people, I alone am left, a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Paulit-ulit tayo sa verse na yun. Doon lang tayo ikot sa verse na yun. Anyway, ito yung example si Elijah. Elijah is going against the flow. Ito yung mga taong kahit mahirap, kahit pagtawanan sila ng kaklase nila, kahit pagtawanan sila ng tao, against the flow pa rin sila. So, medyo paspasan natin ng konti kasi baka mag-overtime ako. Pasensya. What did Elijah do when he faced these circumstances? So, kuya, okay, zombie siya, walkers. So, kuya, yung ginawa, kuya, diba yan? Bebesaya na ako. Kasi na, sinisipon ako. Pag tumulo yung sipon ko, yeah. The zombies wars, ano kuya anong ginawa niya? He made a difference. Lalaro ba yan? Plants vs. Zombies 2? Di kayo naglalaro niyan. Ano ba naman grabe? Plants vs. Zombies. Hindi nyo nabutan? Seryoso? Ano nabutan nyo? Si OC na. Sabi ko nga. Anyways, kita nyo tong maliit na to. Anong ginagawa ng maliit na yun? Yung mushroom na yun?
Yung mushroom na alam niya siya, iba eh. Yung alam niya siya na mushroom, medyo yung gaganon ka. Hindi, mushroom, yan yung hypnoshroom. Yan yung babaliktad ka ng ikot. Anyway, ulitin ko, sinabi niya, isa siya. Lahat, 450. Minsan tayo sa school pa lang. Ilan kayo sa classroom? Siguro 30, 40, I don't know. 5 kayong Christians. Or 5 kayong nag-a-attend ng church. Pero siya, 1:450. Pero hindi siya nahiya. Tayo, marami tayong Christian, magpe-pray lang tayo. Naku, grabe, nandito si Crush. Baka sabihin, alive ako. Ready? Habang dala-dala mo yung pagkain, upo ka pa lang. Amen. Aba? At tulad nga nung sinabi ko dati, meron pa style yung, ay, teka, nalaglag yung panyo. Amen. Kinakahiya natin. But Elijah made the difference. Nakakatakot ba? Oo, 450 yun eh. Eh kung biglaan dumugi nun, di wala kang nagawa. Oo, nakakatakot. Next is sa two-face. Kuya, anong ginawa ni Elijah sa mga two-face? He made the wise decision. Sabi sa 1 Kings 18:20, nabasa nyo na kanina, sabi ni Elijah, kung si God, si God. Kung si Baal, si Baal. Isa-isa lang. Hindi pwedeng mag-serve ka ng dalawang master. And you need to choose. Sabi ko, anong klase ng mga tao yung mga two-face? Sila yung alam yung tama, pero malakas yung hatak ng mundo. Naaagawa pa rin ng mali. At kadalasan, yung mga desisyon na yon, hindi na natin mababalik. Tulad yan. Ano sabi? Only God will jug me. Anong jug? Jug me. Papatatuan na lang, kulang pa ng D. Anong jug? Anyway, ito yung mga desisyon sa buhay natin. At least tattoo, di ba? Na, seryoso, kung totoong tattoo man yan, di ko alam kung baka henna, mukhang henna eh, di ba? Mukha nga lang pentel pen eh, pero jug me, ano eh. Kung tattoo yan, kung totoong tattoo yan, mabubura ba ang tattoo? Hindi. Pwede, pero ang pangit na ng balat mo. Magiging kadiri yung balat mo. Meron, may pantanggal ng tattoo. Tama ba? Natatanggal, laser. Natatasa, nasusunog yung balat mo na, di ba? Yan yung mga desisyon sa buhay natin na kahit anong gawin mo, bawal mo ng palitan. Parehas kayong Christian. Kuya, kiss lang naman eh. Sige na. Oh, kiss. Umalis si mami at daddy. Doon tayo sa bahay. Lalaro tayong Jack and Poy. Kiss. Tapos yung kiss. Nagkaanak. Mababalik ba? Pwede ba tanggalin mo? Dali. Hindi pwede. Pwede mong ipalaglag yung bata pero hindi mo na mababago. Dinadagdagan mo lang yung kasalanan mo. May mga bagay na oo, papatawarin ka ni Lord. Pero yung consequences, sorry naman, bulol, consequences, hindi na babago. Nandun na. Nagkamali ka na. Oo, gracious si God para ayusin yung pangalan mo. Oo, mababago ka. Pero yung time pa bang maglumanas ka ng sobrang hirap para lang matauhan ka? Anyways, next is against the flow. So, ito yung pinaka-question natin. Kuya, paano nagawa ni Elijah yun? Kuya, hindi naman ako holy. Hindi naman ako, oh, Lord, I give you. Hindi naman ako ganun, kuya. Paano ko magagawa yung ginawa niya? Ito lang, simple lang. He entrusted God. He entrusted everything to God. Alam ko ayaw nyo magbasa, so basahin nyo lang yung naka-red. 1, 2, 3, go. And I am your servant and have done all these things at your command. Ito yung time na humihingi na siya ng fire from heaven. Ito yung humihingi na siya ng fire from heaven. Hindi niya sinabing, Lord, ang galing-galing ko.
Kaya kong gawin to mag-isa. Ano nangyari? Ayan, thank you. Ayan, anyway, hindi niya sinabing, Lord, kaya ko to mag-isa. Ano ginawa niya? Sinabi niya na, Lord, ipakita mo sa mga taong to na ginagamit mo ko. Pakita mo sa mga taong to na dahil ikaw ang nagdesisyon kaya mangyayari to. Ganun kasimple. Paano nagawa ni Elijah yun? Magtiwala ka kay Lord. Aminin mo kay Lord na mahina ka. Hindi yung alam mo yung tama sa mali, pero hindi kuya, kaya ko naman pigilan yung sarili ko eh. Okay lang yun. Inaya ka mag-inuman. Hindi, sige kuya, hindi naman ako iinom, kaya ko yan. O pagpunta mo doon, pare, grabe! Di iinom? Yung iba ano pa, hindi kuya, isang shot lang naman, okay lang naman. Isang shot, tas ganun kalami, oh. Di ba? Kuya, isang shot lang naman yun eh. Si Elijah hindi. Hindi niya sinabi na, Lord, kaya ko to. Sinabi niya, Lord, ikaw yung magsabi. Aminin ko, maraming fear sa mundo. Kuya, bakit naging fearless yung title natin? Anong kinalaman nito sa fearless? Simple lang. Madali bang mapahiya sa maraming tao? Pagdating mo ng college, iba-iba na yung paniniwala dyan. May makikilala kayong hindi naniniwala sa Diyos. Tama ba mga college? Sa high school, meron dyan yung mga grabe, akala mo tinutubuan ng sungay. High school pa lang, imba na. Tama ba? Kuya, sinasabi na lang, corny ko eh. Kuya, pag nagdadasal ako, corny ko. Kuya, di ko mataas yung amay ko pag nandun yung barkada ko, nakakahiya eh, jahe. I-relate natin ha. Si Elijah, ilan yung kalaban niya? 450. Siya mag-isa lang. Take note, noong time na yon, pine-persecute lahat ng mga Christians. Dito ba, may nakita na ba kayong pinatay dahil sumasamba? Wala. Siguro sa bandang Mindanao meron, di ko alam. Pero wala dito. Si Elijah noong time na yon, hindi ko alam kung nararamdaman niya. Pero oo, nandun yung takot. Nandun yung fear. Nandun yung fear na mapahiya siya sa tao. Nandun yung fear na anong iisipin sa kanya ng tao. Nandun yung fear na, teka kuya, ako lang yung naiiba. Teka kuya, ang saya naman nila akong lungkot ko. Nandun yung takot. Pero alam nyo kung bakit ganun si Elijah? Kasi he's confident with God. So the question is, how confident is Elijah to God? Bilis lang. Noong time na yun, kalala si Baal, di ba? Sabi ko, si Baal is Lord of the Sky. Ano uli yung dare niya? Saan manggagaling apoy? Sky. Parang sinasabi ni Elijah na, sige, dahil malupit yung Diyos nyo, sinasabi nyo, sige, hindi natin kung kaya niya. Next is, Elijah asked them to prepare and choose a bull to offer. Sila na yung pinapili niya. Malay ba niya kung dayain siya? Wala siyang pake. Kasi may tiwala siya kay Lord. Elijah mocked the worshippers of Baal. Ininis niya. Nang trash talk siya. Sinabi niya. Anyway, next is Elijah poured water in his offering. Totoo, nakalagay dyan. Inaamin ko, hindi ko alam ano ibig sabihin ng water's offering. Pero anong there? Sunugin. So, kung susunugin, kung babasain ko yung susunugin ko, di ba parang may pagkasyunga? Pero siya ginawa niya. Bakit? May tiwala siya kay Lord eh. Nasunog. Natuyo yung tubig. Ganon kalupit si Lord. Ganon yung katiwala niya kay Lord. Hindi siya natakot. Oo kayo, hindi ko alam kung anong nafe-face nyo sa bahay nyo, sa school. Pero if you want to follow God, simple lang. Sino dito mga nagka-track and field? Patapos na tayo. Sino nagka-track and field dito? Yan, isa lang. Tumatakbo. Yan. Tumatakbo sa mangungutang. Mga ganun. Tumatakbo sa inaanak. Yan. Wala. Anyway, Siyempre, so, di ba merong ready, get set,
Let's go. Paano kung pagka-ready, get set, go? Hindi ko kaya to, kuya. Hindi ko kaya ang bibilis nila. Ganon. Ano mangyayari sa'yo? Mananalo ka ba? Matatapos mo ba yung race? Kuya, hanggang dito na lang ako. Ganon. Matatapos ba? No. You want to follow God? Ganito lang. Take the first step. Tumakbo ka, dumiretso ka. Take the first step. Kasi kadalasan yung first step, yun yung pinaka-nakakatakot. Kuya, teka, ano bang iisipin nila sa akin? Bago mo isipin yung iisipin sa'yo ng ibang tao, gawin mo muna. Pagtawanan ka nila, nasabihin sa'yo, uy, si pastor, alive! Ganon. Pagka dumadaan ka, alive! Kinakantaan kang ganon. Ano ngayon? Pag tumagal, nakita nila, nagbabago ka, sila mismo magtatanong kung ba't ka nagbago. Yung taong tinatawanan ka, baka ikaw pa yung maging rason kung bakit sila maliligtas. Take the first step. Huwag ka munang mag-isip ng, kuya, paano pagka ganito? Kuya, paano pag hindi? Tiwala kay Lord. Hindi naman sinabi ni Lord na pumatay ka ng 3 tao. Parang, teka, bago ka maging Kristiyano, bigyan mo muna ako ng 3 itlog, 2 manok, tsaka 1 kamatis. Wala namang ganun eh. Requirements mo lang, magpipray ka lang, Lord, tanggap kita. Ganun. Kasi, fear stops us from taking the first step. Kasi ito yan eh. Kahit anong sabihin namin, Kuya Weng, Kuya Andrew, mga D-group leaders, kahit anong sabihin yan, kahit anong sabihin ng magulang nyo, at the end of the day, decision nyo pa rin. Kahit magsisigaganong kayo, opo kuya, opo. Kahit magaganyan kayo, desisyon nyo pa rin yung, Bisaya man dudong, desisyon nyo pa rin yan kung gusto nyo magbago. Ulitin ko, take the first step. Kasi ulitin, pag nagkamali kayo, nasabi ko na dati, pag nagkamali kayo ng 1 beses, sige, siguro, may nangyari, hindi ko alam kung ano. Pero kung paulit-ulit ka na dun sa kasalanan mo, hindi na aksidente tawag dun. Kasyungaan na yun. Tama ba? Ulit, anong tawag dun sa mga tao? Kuya, mahal ko siya. 3 na kayo. Kuya, mahal ko pa rin siya. 4 na kayong girlfriend. Kuya, mahal ko pa rin siya. Anong tawag dun? Matalino, syunga. Syunga. Ulitin ko, pag inulit-ulit yung kasalanan nyo. Hindi nyo ginagamit to. Mahina kayo sa alak, sama kayo sa mga barkada nyo umiinom, talagang mapapainom kayo niyan. Take the first step. Mahina ka sa alak, humindi ka pag may nag-aya sa'yo. Mahina ka sa yosi, lumayo ka sa bilihan ng yosi. Mahina ka sa barkada mo, edi, wag muna. Ganun ka simple. Take the first step. Wala, naggalit na siya. Niloloko ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, take the first step. Kung sobra na, tigil mo na. Alam mo nang maling relationship nyo eh. Pagpipilitan mo pa. Sa mga girls, pasensya na, pero ang pangit ng term ko, pero inaaya ka na maggawin yun. Hindi pa ba sa inyo, hindi ko masabi, hindi pa ba pukpuk sa ulo nyo yun? Sige na, mahal mo naman ako eh. Sige na. Mag-isip-isip kayo kung mahal ba talaga kayo yan. Take the first step. Anong gagawin? Gawin nyo yung dapat yung gawin. This is my challenge to you. Will you be fearless and trust God with everything? Or will you go with the flow? Paglabas nyo dito, ulitin, lagi ko itong sinasabi, makakalimutan nyo na to. Baka nga pagbaba nyo pa lang dun. Ano yung sinabi ni kuya? Ito lang gusto kong sabihin. Desisyon nyo yan. Desisyon nyong magbago. Take the first step. Tingnan nyo lang si Elijah. Yun lang gusto kong mataalala nyo. Si Elijah hindi natakot. So can you. Bakit? Anak ka ng Diyos. Let's bow our heads and pray.
Lord God Almighty, Lord. Lord, thank you for this message, Lord. Thank you sa mga ginamit yung salita, Lord. Mga salita na, Lord, tumatak sa isip at puso namin, Lord. Sana, Lord, may tumatak sa isip namin, Lord, na magamit namin, Lord, sa ibang tao. Lord, na maging fearless kami to take that first step, Lord, to change. Sa lahat dito ng gustong maging fearless, hindi ko na ipapataas yung kamay nyo. Pero sabayan nyo ako sa prayer na to. Lord God, Lord, sobrang hirap magbago. Lord, sobrang nakakahiya. Lord, sobrang hindi namin maintindihan. Pero Lord, talagang nakakahiya sa mga ibang tao, Lord. Pero Lord, tanggalin yung hiyang yun kasi hindi kayo nakakahiya, Lord. Kasi you save us, Lord. Jesus died for us, Lord. Walang nakakahiya doon, Lord. Sana maisip namin yun lagi. Lord God, sana bigyan nyo kami ng strength to be fearless. Yung hindi isipin yung iisipin ng iba. But Lord, focus on you lang. Lord, kung meron man tao dito, Lord, na gusto kong makilala lalo at gusto kong tanggapin na Savior, Lord. Lord, touch their hearts, Lord. Lord, I lift them to you, Lord. Lord, I lift them para, Lord, i-surrender yung life nila, Lord, sa inyo. Na makilala ka nila, Lord, ng lalo, Lord. Para mag-change sila, Lord. Change their lives, change their family, change everything, Lord. We love you, Lord. We're nothing without you, Lord. So help us, Lord. Ikaw ang sikreto, Lord, kung paano maging fearless, Lord. We love you, Lord. Salamat sa lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.